Napakalaking biyaya na magustuhan natin na magbasa, makinig, mag-aral at magbulay ng salita ng Diyos. Huwag magkamali na kaya mo gustong gawin ito ay dahil gusto mong maging pastor. Ang pagiging pastor ay hindi para sa lahat. Pero para sa lahat ang salita ng Diyos dahil sa pamamagitan nito ay tinutugon ng Diyos ang pinakamahalagang pangangailangan natin. Ang Panginoong Hesus ay may tinapay na ipinakain sa mga tao sa ilang. Hindi ito pangkaraniwang tinapay. Hindi ito tinapay na ginawa ng tao. Ito ay tinapay na ginawa ng Diyos. Ang mga nakakain ng tinapay na ito ay masigasig na hinanap si Jesus. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Hinahanap ninyo ako dahil kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao." Tinanong ng mga nakarinig si Jesus, "Ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang gawa ng Diyos, inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo." Ayon sa Panginoong Hesus, magagawa natin ang mga gawa ng Diyos. Ngunit hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa kakayahan ng Diyos. At makakamtan ang kakayahang ito sa paraan ng pananampalataya. Gawa ng Diyos na tayo ay pakainin, painumin, damitan at bigyan ng lahat ng ating pangangailangan. Ang pagtustos ng mga magulang sa kanilang mga anak sa katotohanan ay gawa ng Diyos. Ngunit madalas na ang gawaing ito ay mabigat para sa mga hindi sapat ang kinikita. At kahit sapat o labis ang kinikita, ang gawaing ito ay mabigat para sa mga nababalisa. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Hanapin natin una sa lahat ang Diyos. Ang humahanap sa Kanya ay nakakatagpo sa Kanya. At kapag natagpuan na natin Siya, natagpuan din natin ang Kanyang kaharian at katuwiran. At mula sa Kanya ay idaragdag niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Gayunman, maaari pa rin tayong makaranas ng kakapusan upang ibayo tayong palakasin. Sinabi ni Apostol Pablo, "Aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin." Dagdag na ipinahayag ni Apostol Pablo, buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang gawa ng pananampalatayang ito ay kagalakan kapag hindi natin sinasarili ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya.
Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sinabi ni Apostol Pablo, kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain, ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob, na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasahang tanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayunding halaga. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw, ang ilalagay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Isinagawa ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa paraan ng pagbibigay, hindi lamang ng mga pangangailangan natin, kundi ng pinakakailangan natin, ang kanyang tanging anak, upang tayo na sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Gaya ng Diyos, isagawa natin ang ating pag-ibig sa paraan ng pagbibigay ng mga pagpapala na Diyos din ang nagbigay sa atin. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay na mag-aawitan ng mga bansa. Tayo ay tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa
isa't isa.